Misinterpreted lang daw si Chinese Ambassador Wang Xilian sa kanyang pahayag na dapat tutulan ng Pilipinas ang Taiwan independence para masiguro ang kaligtasan ng mga OFW doon. Yan po ang giit ngayon ng Chinese Embassy. Saksi sina Maki Pulido at Ian Cruz. The Philippines is advised to unequivocally oppose Taiwan independence rather than stoking the fire by offering the U.S. access to the military bases near the Taiwan Strait if you care about the 150,000 overseas foreign workers. Ang pahayag na yan ng Chinese Ambassador na ayon sa ilan ay pang-hostage sa mga OFW sa Taiwan. Iginiit ngayon ng Chinese Embassy na misquoted, misinterpreted at taken out of context. Inilabas pa nga ng embahada ang buong speech niyan. Tinanong ng media ukol sa issue ang Foreign Affairs Secretary. Pero sabi ng Office of the Undersecretary for Migrant Workers Affairs o UMWA ng DFA. Diplomat will say things to advance the country's interests. Importante ang presence of Filipino workers abroad. I don't think he meant, nobody means that they're going to harm our workers. Not at all. They mean they won't hire anymore. Kailan lang nang magkasa ng military drills ang China sa palibot ng Taiwan na bagamat self-ruling ay itinuturing ng China na kanilang probinsya. Kahapon, Amerika naman ang nagkasa ng routine transit sa Taiwan Strait. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa Taiwan, tiniyak ng DFA handa na ang contingency plan para sa libo-libong OFWs doon. Yung mga kababayan natin, alam natin kung sila yung they're required under the local authorities to have their companies provide them contingencies in case there's a problem. Ang National Security Council nagulat nang sabihin ni Chinese Ambassador Wang Xilian na dapat tutulan ng Pilipinas ang Taiwan independence kung nagmamalasakit ito sa mga Pilipinong nasa Taiwan. Bago raw kasi niya sabihin yan, nag-courtesy call ang ambassador sa NSC at doon iginiit na ng NSC ang One China policy ng Pilipinas. We will not in any way interfere with the Taiwan question. No, it is a domestic and internal matter. Ang sentimiento ng Chinese Ambassador kaakibat ng pagpalag ng China sa pagpapatibay ng Pilipinas ng mga alyansa tulad sa Amerika. Sa kabila niyan, kasalukuyang inaayos ngayon ng NSC ang Joint Patrol ng Pilipinas kasama ang Amerika, Australia at Japan sa West Philippine Sea. Para protektahan naman di lang ang teritoryo kundi ang mismong karagatan. Ipinapanawagan ng ilang eksperto na ideklarang Marine Protected Area ang Kalayaan Group of Islands. Breeding ground daw kasi ito ng mga isda pero nasisira na dahil sa maraming dahilan, kabilang ang pagtatayo ng artificial island ng China na sumira sa mga bahura. The islands that we occupy are territory that's in Republic Act 9255. They form part of Philippine territory. They're above water at high tide. So we can declare these islands as a marine protected area. Sa datos ng Bureau of Fisheries noong 2022, 15% ng fish production sa bansa ay mula sa Palawan kung nasaan ang Kalayaan Group of Islands. Ito ang pinakamaraming pinagmulan ng mga huling isda sa bansa. If those things disappear, it's us who have to worry. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido. Ian Cruz ang inyong saksi.